Good morning from the happiest country in the world, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Isang magandang umaga sa inyong lahat from Finland! So ito na nga, back to reality na talaga tayo. Andito na tayo ulit sa Finland. Ang lamig na naman mga ka-Gigi after natin sa medyo mainit na lugar. Ngayon, ayun, back to lamig na. Ang lamig-lamig na naman. Kailangan na naman natin na makakapal na suot at mga ilang patong na layers ng clothes. Pero ganun talaga, hindi naman tayo nagko-complain, hindi naman tayo nagrereklamo. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Another day, another vlog mga ka-Gigi. Kakahatid ko lang kay Ziki sa daycare niya or sa Paevakoti. Ayun, so dito yung daan mga ka-Gigi. Yan, dyan daan, diretso lang. Tapos dun sa dulo, yun na yung daycare niya. So na-discover namin to ni Keng, tong madaling way na to nung mga unang weeks ni Ziki sa daycare. Tapos ayan, kung makikita nyo, syempre puno na, napapaligiran na naman tayo ng snow. Ayan mga ka-Gigi, ayun may mga tao doon. Kung nakikita nyo yung mga color yellow, mga taga daycare yan. Tapos pinapalabas nila yung mga bata kasama ng mga teachers para maglaro, mag-explore, ganon. So yan mga ka-Gigi, kakahatid ko lang kay Ziki sa daycare. Tapos kakagaling ko lang rin sa iyak. Kasi syempre hindi ko alam, di pa rin ako nakakapag di ko alam, parang ang sakit kasi sa akin kapag iniiwan mo yung anak mo sa ibang tao or sa daycare, tapos alam niyo yun, tapos humahabol sa inyo. Sobrang heartbreaking, parang ang sakit-sakit sa puso, parang dinudurog yung puso ko mga ka-Gigi. Kaya umiyak ako kanina doon, naiyak na naman ako. Sana naiintindihan nyo kung ba't ako emotional. Pero ang sakit lang sa damdamin pagka iniiwan mo yung anak mo sa ibang tao, pero wala ka namang choice kasi kailangan mo magtrabaho, kailangan niya masanay, maging independent, ganon mga ka-Gigi. So ngayon wala naman akong work mga ka-Gigi, pero si Keng sabi niya dalhin ko pa rin si Ziki sa daycare para masanay na nga, para masanay siya. Para sa kanya rin naman yung ginagawa namin mga ka-Gigi. Hindi naman porket iniiwan namin siya sa daycare ay ayaw na namin siya alagaan, ganon. Kung pwede nga lang na alam nyo na ako mag-alaga sa kanya 24/7, walang problema sa akin yun mga ka-Gigi. Kaya ko yun. Pero kasi nga dito, pag nasa ibang bansa ka, mahirap nga kasi wala kang ibang choice, wala naman kaming ibang mag-anak dito na mag-aalaga. Tsaka dito mga ka-Gigi sa Finland, normal yun. Minsan nga 6 months pa lang yung anak mo, iniiwan na nila sa daycare. Ganon sila dito para masanay na, kasi nga kailangan magtrabaho ng mga magulang para sa future ng mga anak. Wala silang choice kung hindi iiwan yung anak nila sa daycare. Ganon dito mga ka-Gigi. Ganon yung realidad ng buhay pag nasa ibang bansa ka. Emotional na umaga mga ka-Gigi para sa akin, pero laban lang. Iiyak ko na lang to pagkadating sa bahay, tapos okay na ulit. Laban na ulit tayo. Laban ulit tayo mga ka-Gigi. Ka-Gigi, nakauwi na ako ng bahay. Yan, so iniyak ko na pagdating. Kaya medyo okay na ako. Pero kasi kaya ako naiyak, baka nagtataka kayo kasi hinahatid ko naman si Ziki everyday sa daycare, ganon. Kasi naiyak ako kasi pagka alis ko, kasi maglalaro sila sa labas eh.
So, hindi ko na siya tinanggalan ng damit, ganon, yung pinaka-overall niya, yung hala rin niya, kung tawagin dito mga ka-Gigi, kasi lalabas rin sila. So, pagdating namin, binibihisan na yung mga bata para lumabas sila. So, ayun, so, kala ni Ziki, hindi ko siya iiwan. Tapos, nung nagbabay na ako, kala niya, kasama ko siya. Tapos, sinundan niya ako hanggang sa gate. Tapos, sabi ko, tas hinatid ko ulit siya dun sa, sa group niya, dun sa mga teacher niya, ganon. Tapos, nung nakita niya na, tas akala ko okay na, nandun ako sa gate. Paglingon ko, andun, tumatakbo, humahabol sa akin. Alam niyo, yung ganon na, parang, ayaw niya magpaiwan, ganon. Ito na naman. Ayoko sana umiyak kasi parang tanga. Ayoko umiyak kasi ba't ka umiiyak eh? Ba't ako umiiyak eh? Dapat sanay na ako, diba? Naiinis din ako sa sarili ko kasi naawa lang kay Ziki. Naawa ako kay Ziki mga ka-Gigi kasi nga paglingon ko, tumatakbo siya sa akin tapos parang umiiyak siya na parang sabi niya na ayaw niya magpaiwan, ganon. Ganon mga ka-Gigi. So, hinatid ko na naman siya. Binalik ko na naman siya dun sa group niya. Tapos, yung teacher, walang pakialam. Alam niyo yun, parang, alam ko naman, hindi ko alam, di rin natin masabi kung naaalagaan ba siya ng mabuti doon. Siyempre, hindi lang naman siya inaalagaan doon. Marami sila, mga ka-Gigi. Kaya, siyempre, hindi naman nakatutok lang kay Ziki yung teacher. Ganon. So, hindi ko naman ginajudge yung mga teacher, pero syempre, marami rin silang inaalagaan na bata, kaya syempre hindi nila natututukan lahat. Alam ko yun mga ka-Gigi kasi nag-OJT ako or parang nag-training ako sa Paivakoti or sa daycare nung nag-aaral ako ng language, ng Finnish language. Kaya alam ko yung mga kung paano, yung mga ginagawa ng mga tao doon. Sa sobrang dami ng inaalagaan, hindi mo talaga matututukan yung bawat bata. Pero syempre, tinatry naman nila yung best nila para mapunan yung mga needs ng bawat isa, bawat bata, mga ka-Gigi. So, si Keng, wala siya dito. Nasa work siya. Back to work na agad siya. Ako wala pa rin akong pasok kasi sabi ko nga sa inyo, next week pa yung pasok ko, kaya marami pa akong time magpahinga. Pero syempre, gusto ko nga rin, sabi ni Kay, kailangan ko nadalhin si Ziki sa daycare, kaya ayun, dinala ko na siya. Tapos yun mga ka-Gigi, yun lang, shinare ko lang sa inyo. Pasensya na kayo kung naging emotional ako, pero alam ko naiintindihan nyo ako, lalo-lalo na dun sa mga nanay dyan na alam nyo yun, na mahirap talaga na malayo sa pamilya, mahirap malayo kung saan yung saan ka lumaki. Tinatry ko rin dati mga ka-Gigi na kuhain yung mommy ko dito sa Finland kasi nga, yung time na yun, ayoko padalhin si Ziki sa daycare kasi nga parang masyado pang baby, masyado pang bata na parang naaawa akong dalhin siya sa daycare, ganon. Tapos, kailangan ko na kasi mag-work. Tapos, tinry ko na ayusin yung papers ng mommy ko, ganon. Tinry ko siya kuhain, kaya lang, hindi ganon kadali dito mga ka-Gigi. Iba sa Finland, kailangan merong working visa. Kaya hindi mo basta pwede kuhain yung basta lang na kukuhain mo yung parents mo na kasi gusto mo lang mag-aalaga ng anak mo. Pwede naman pero tourist visa lang. So ang maximum nun is 90 days lang. So parang 3 months lang yung pinaka-maximum. So ayun, pero kasi gusto ko sana magstay na dito yung mommy ko para kasi siya yung mag-alaga. Syempre, iba pa rin yung alaga ng lola. Ayun. So, para rin may katulong kami ni Keng. Kaya lang hindi ganun kadali dito mga ka-Gigi. May mga pagdadaanan kang proseso. Tapos yun mga ka-Gigi, message ko si Keng.
Sabi ko sa kanya, naiiyak pa rin. Naiyak ako. Sabi ko sa kanya, umiyak ako kasi yung paghatid ko kay Ziki, humahabol siya sa akin. Pero hindi pa siya nagre-reply kasi busy yun sa work niya, mga ka-Gigi. Kaya abangan nyo kasi magva-vlog na ulit siya soon sa mga nag-aabang na mga recipe na i-share sa inyo ni Chef Keng. Abangan nyo, mga ka-Gigi. At marami siyang i-share sa inyo. Marami kaming i-share sa inyo na recipe. Lalo na galing kami sa Spain. So, meron din tayo i-share ng mga Spanish recipes. Yung mga talagang legit na Spanish food, mga ka-Gigi. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo. Kung may request kayo na recipe na gusto matutunan, comment down below, mga ka-Gigi. So, ngayon, ang gagawin ko, syempre, mag-i-edit ako ng vlogs natin. So, para meron tayong ma-upload at meron kayong mapanood. Tapos, mag-prepare lang ako ng breakfast ko kasi hindi pa ako kumakain, mga ka-Gigi. Kain muna tayo ng breakfast. Tapos, linis tayo ng bahay. Laba tayo kasi tambak ang labahin namin. Sobrang tambak ang labahin namin. Gabundok. Ang dami naming mga maduduming damit. Ayan. So, ngayon, gagawa muna akong breakfast. Ayan, gawa na tayong breakfast. So, egg, scrambled lang yung gusto ko. Scrambled egg lang. So, naglagay lang ako ng isang egg. Tapos, konting milk para creamy, mga ka-Gigi. Para creamy yung ating scrambled. Tapos, konting salt. Tapos, yan. Mix na natin. Yan, ganyan magiging itsura niya, mga ka-Gigi. Lagyan natin ng pepper. Konting pepper. Yan. Instead of oil, gagamitin natin ay butter. Gamit tayo ng konting butter, mga ka-Gigi, instead of cooking oil. So, ito. Ito, mga ka-Gigi, yung ating breakfast. Yan. So, ito yung scrambled egg. Tapos, meron palang rice. So, magra-rice ako kasi para busog. Tapos, ito, meron akong water, ketchup. Tapos, yung meron akong pineapple juice. Kain muna tayo, mga ka-Gigi. Para meron tayo energy. Maglinis ng bahay, maglaba. Yan. Mga ka-Gigi, samahan nyo ako kumain. Kain tayo. Itlog at kanin. Sarap. Alam niyo, mga ka-Gigi, wala pa rin yung bagahe namin hanggang ngayon. Kasi kagabi, dumating kami kagabi sa airport, mga 12 ng madaling araw. Tapos, siguro nakauwi na kami mga 1 a.m. na. Tapos may pasok pa si King kinabukasan, which is kanina. Grabe, mga ka-Gigi, experience na yun. Hindi ko makalimutan. Kasi, pati yung hand carry namin na luggage, chinek-in namin kasi nga, puno na daw dun sa pinaka-airplane. So, pina-check-in na nila lahat. So, ang dala lang namin yung backpack. Mga ka-Gigi, naiwan pala sa Amsterdam. Tapos, umuwi kaming walang bagahe kagabi. Kaninang madaling araw. So, grabe yung stress ko. Grabe yung stress namin. Andun lahat ng mga pinamili namin, yung mga damit namin, yung mga gamit namin. Kaya, sobrang stressful. Pero, meron naman silang parang pina-fill up na form na kung naiwan or delayed yung baggage mo or nawawala yung baggage mo, i-report mo dun sa pinaka-website. Tapos, ginawa ko agad yon nung nasa train kami. Yung nasa train kami kagabi pa uwi. Tapos, pinagpatuloy ko lang siya kagabi dito sa bahay kasi ang daming kailangan fill upan. Tapos yun, natapos ko na, tapos wala pa silang reply hanggang ngayon. So, hindi ko alam kung makukuha namin yung bagahe namin ulit o hindi. Pero, babalita ako kayo, syempre, mga ka-Gigi, kung ano man yung mangyayari. Sana lang maibalik kasi andun lahat, mga ka-Gigi. Masasayang lahat ng mga pinagbibili namin doon, mga pasalubong, kung hindi namin makukuha yung bagahe. So, ito, mga ka-Gigi. Hello, mga ka-Gigi. Kakauwi lang ni Ken galing work. OT.
Grabe, nag-overtime siya kasi meron daw silang Late guest. reservation. Reservation, 7. Tapos ang order, sabi, burger. Burger ang order daw mga ka-GG, pero ano pala, iba't ibang klaseng steak tapos 3 burger lang. Ngayon, meron tayong uwing burger. Ito mga ka-GG, ground beef na may white brown sauce. Show it, truffle mayo, yung Watermelon. burger buns or yung potato rolls. Meron siyang uwing watermelon. Ito, meron siyang Ito uwing... yung lunch namin, yung extra no lunch namin mga ka-GG. Ano siya, ground beef with brown sauce, tsaka mashed potato. Gawa ko to parehas. Yan, bumabaha na naman ang pagkain dito. Sinong may gusto? Tapos ito naman mga ka-GG. Ito naman, pork. Yung namin, lunch namin nung sobra, may isang balot pa nga dun eh. Lunch namin nung Tuesday. Tapos ito, sausage. Tapos steak. Steak. Sinuwi na sa akin mga kabili. Tapos ito pa. Bacon, tsaka yung burger steak, burger patties. Ito, french fries, ECT. Grabe, ang dami. Yan Ito, di ba, ang pinakita mo sa akin ito, 4. Nandun na kaya ko ibibigay kay Leo iba. Kasi sobrang bigat na hindi ko na kaya buhatin mga Gigi, ang bigat na. Sumabay na ako dun sa Ka-work niya. Kawork ko si Sarah. Kasi sobrang bigat na, hindi ko kaya. Buti na lang, malapit lang dito yung bahay ni Sarah. Halos lang namin. Kabilang barangay lang, parang gano'n. And may kotse siya, sumabay na ako mga Gigi. So, ito mga ka-GG, sinend sa akin ni King. Siguro mga 4 na ganto, yung pinapauwi ni Ansi sa kanya. Kaya lang hindi niya nakakaya. So, bibigay niya na lang kay Leo yung iba. Yan mga ka-GG, ganyan yung uwi niya. Sa isang araw na pagtatrabaho niya, ganyan karami yung uwi niya. So, kaya dun sa mga merong gusto, i-message kami sa Facebook page namin, Azel and King. Kung gusto nyo, mga ka-GG, na yung mga kababayan natin dito sa Finland, kung gusto nyo, i-message nyo lang kami, tapos kuhain nyo dito sa bahay. Sobrang dami. Umaapaw ng pagkain. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng blessing sa amin. Ito, bibigyan natin si Kuya Dudong, syempre, kasi gusto niya ng makara. Gusto ni Kuya Dudong ng mga ganito. Kaya ipoportion namin to mga ka-GG, tapos papamigay natin. Meron pa dun, dami pa dun. Tampo, di na, bukas ako magbukas na ulit. Ano? Marami pa dun karne. Pero, wala, sobrang bigat na mga Gigi. Bukas naman si Leo kasama ko. Marami na naman kaming iuwi ni Leo bukas. Yung mga taga-Finland po, bibigyan natin. Meron si ate at taga-Espo message mo, babe. Sino yun? Taga-Espo nag-message siya na parang, tabi naman ng pagkain, taga-Espo. Hindi, doon sa chat. Oh? Nabasa ko. Sa comment section? Sa comment section. Shout out po kay ate. I-message niyo po kami sa Facebook page namin. Para po alam ko kung saan tagasan kayo dito at kung paano namin maibibigay sa inyo itong mga libreng pagkain. Sige, kumakain na. Burger tayo, babe. Ito. Oh, sige. So, sa inyong pati. Kain tayo mga ka-GG. Kung malapit lang kayo dito, mga Gigi, punta lang kayo sa bahay. Welcome kayo dito. Blessing agad. Galing kay Lord. Thank you po. Maraming Kasi mga salamat Gigi kasi po. nakauwi na kami kagabi, 1:00 na. 1 AM. Tapos, ang pasok ko, 6:30. So, gigising pa ako ng 5:00. Ilang oras na natulog ko. Puyat yarn. Kaya, pero laban lang. Ito food namin mga ka-GG. Burger. Huh? Thank you sa Roslun kasi meron kaming pagkain everyday. Bukas naman mga Gigi, ano naman? Chicken kebab. Sila yung kasama ko. Bangan nyo. Boy, Caleb. Hello. How are you? Why you not answering, Pomo? Hi, Vance. I called I you. tried to call back, but
I can't call back, you know. Why? Where are you? Are you busy? I just arrived to home. Mm. You're hungry? I'm always hungry. Come here. House, we have something for you. Okay. Okay. I go shower and little bit time. Then I go. Yes, okay. yes, we Take will your wait for time. you. Take your time. Yeah. Okay. Okay, bye. See ya. Bye. Bye. Video, tingnan natin kung sino bisita natin. Hi! Hola. Hola, Kuya Dudong. How are you? Starving. I'm hungry. Welcome. Ooh. He misses you, Kuya Dudong. How's work? Good? Normal? Busy. Now it's busy. Busy? Yeah. It's good weather outside, no? Yeah, You travel. are right. Every day. Yes, last But night. the luggage, Was missing. it was in Amsterdam. Why? They left in Amsterdam because We have were waiting in the connecting airport flight. until 1 a.m. The We were luggage. running in Amsterdam airport. We were the last one. Yeah. Like 2 minutes, the plane is leaving. It's crazy. That's And like it's hard because we were taking with a stroller. Wala tayo. Oh, what's this? What? New game. New toy. New toy. Yes. Fishing. Fishing. Hola. How's Ate Inday, Kuya Dudong? Fine. How's everything there? Fine. Okay. Where is she in Bayugan. Bayugan? Yeah. She goes back to Mother's Day 2 days. Okay. Where? When? Like on the weekend or something. Give me burger, babe. Can you this babe? And yun lang, init mo na ulit yung ano. Ito muna yung pati, init mo. Sala ka gusto. Saan sa Uben? Alin. How's the trip? It's really nice. Yeah. Lots of stories, Kalim. Okay guys, like, every minute we're doing something and then we're meeting lots of Filipinos, Yeah. lots of Every people. restaurant we've been to, there's a Filipino worker. Yeah. Okay. There's so many, the community there, the Filipino community there is very big. There's like 70,000 Filipinos. And they're telling us like 80% of the restaurants there, there's Filipinos working on it. Yeah. It's in Spain or Spain or In Barcelona. Barcelona. And Barcelona Madrid. only. Whole Yeah. Spain na ba yun? 70, is it whole Spain the 70,000? No, I don't think so. Barcelona I think it's only. Barcelona only. It's crazy. That's why there's... And when you walk there, there's lots of restaurant here, there, everywhere. Yeah. Lots of different restaurants. Yes. Kaya Dudong, you have lots of food. Look, this is for you. So you will just heat it up and then you have food at home. This is for... All. It's still warm. How cold it is? It's still warm. It's from our launas. Yes, that's launas. But And then we eat steak we're making and steak and burger. burger also. Okay. May butter bang kasama to? Hindi, may butter tayo dito eh. Medyo mo naman yun. Ano? Sakto lang yung dati. Ano pa? Wineldan mo. Hindi babe. Babe pa nga yun. Sakto lang yun. Friday. Up to sauna. Yes. Yeah. Friday. Anytime now. Anytime now. Yeah. Pati what time. Turn on. After work. I will work late. Yeah? Friday. Is it work late? I don't have work No. next week. I don't have work. This week. This week. No. Hindi mo din mo kutsilyo babe mo. Okay naman to ah. Well done to, babe. Alin? Okay mo. Gusto na to. Ha? Kulit ka. Yung uwi ni kay mga ka-G. Kakainin namin. Gawa mo to, babe. Oo, okay. Ayan. Masarap dito.
mashed potato, tsaka kuha kami ng sauce dito. Sulit ko yan, no? Ayun pa ba? Ayun nila. Dito, bukas pala dito, babe. Saan? Dito. Ano ba to, babe? May ano na to? Lina? What time you arrived yesterday? 12:30. Nine? Night. Nice! Midnight. And then we waited until 1 a.m. for the luggage. There's no And then we went luggage. by train. We stopped only. It's very easy. Very near. Yeah. So, alam mo yun. Lasa. Harap. Ba't di mo Yes, pa. iniwan? Let's eat Kududu. Yeah. Thank you. I drink his non-alcohol, his mojito. Yeah, that's it. It's good. Was, yeah, very tasty was. Yeah. Mojito. It's like lemon, no? Lemon? It's like mint. There was in something Yeah. mint to mint And some sparkling Yeah. water na. Yeah. ice and Like gin tonic, something like that na. something. Yeah. Yeah. But it was tasty. What's that? Some sauce, some yaweli hakasi. Iwak olive? Yeah. Wow! I told you. Wow! I told you. Good I think job. I will just walk it's near. Yang asked me if you will walk. I said, no, he will say Yeah, I know. Surprise, surprise! Onion From dear. Dixie, no? Yeah, it was pizza. Inside, no? Yeah. Did you make the steak for the... Yeah. Couple days I already only eat sandwiches. You make or you buy? I buy it myself ordinary cheese and ordinary sandwich. Mga ka-Gigi, pabauna natin si Pedro ng food. Still alive, yeah. Tell them you're still alive, I'm Pedro. still alive. Don't worry, guys. You're still alive? Yeah. Still alive and kicking. I'm breathing. Don't worry. But, no, don't put here because, To have some extra. yeah. Bigay mo sa Pedro yung pasalubong namin sa kanya. Na isa pa yan yung normal. Yeah, it's normal bag. Normal bag. So that, bye Yes. Kuya Dudong. See you See you on Monday. Friday. Friday, yeah. Yes, Friday. Friday. We will go sauna. Yeah. Drinks on me. Okay. Bye! Say bye-bye! Bye-bye, Dudong! Bye.
Bye, Kuya Dudong. Take care. Take care on your way home. Bye. It's so far. It is. Slippery. Yeah. Don't run. I rest in train stations. Yeah. Okay. Bye! So mga ka-Gigi, ito yung natirang food. Madami-dami pa. Tapos ito, mashed potato. Pinabauna namin si Kuya Dudong para meron siyang food. Iinitin niya na lang. Tapos nagustuhan niya eh, no? Oo, Nagustuhan nagustuhan niya niya. mga ka-Gigi kasi ito yung pinagkainan namin. Nakadalawa siya, ininit ko pa ulit siya nito. Pangalawa niya na to, tas ito na lang yung natira sa food namin. So, syempre, pinagluto siya din kayo ng steak. Tapos, ang ginawa naming sauce ito, mga ka-Gigi, yung Brown. dala ni Keng, yung brown sauce. Tapos, yan, naubos niya, mga ka-Gigi, grabe. Busog. Nag-burger pa, no? Na-miss niya daw yung na-miss niya daw yung steak. Kaya Kasi, mag-alala mga Gigi. di namin papabayaan. Nag-aalaga kay Caleb dito habang wala siya. Oo, tama. Sabi niya na buhay pa daw siya. Sabi niya, sabihin mo sa kanila, buhay pa ako, humihinga pa ako. Ayun yung sabi niya. Tapos naglakad lang siya papunta dito sa bahay. Kaya nagulat ako kasi, kala ko magkokotse siya. Hindi ko ina-expect na maglalakad siya kasi nga, 'di ba, lumipat na sila dito malapit sa amin. So sobrang lapit na namin sa isa't isa, mga ka-Gigi. Kaya ayun, nakakatuwa makita ulit si Kuya Dudong. Binigyan namin siya ng pasalubong. Hindi ko na na-vlog kasi ayoko naman ng ganun, mga ka-Gigi. Magbibigay ka lang pasalubong tapos i-video mo pa, 'di ba, ganun. So binigyan lang namin siya nung ref magnets kasi yun lang naman yung hiling niya, yung request niya, ref magnet. So, binigyan namin siya ng Madrid, tsaka ng Barcelona, tsaka binilan rin siya ni Keng ng t-shirt, mga ka-Gigi, nung nag-shopping kami doon. Diba, nag-shopping kami doon. Tapos, yun namimili si Keng, naisip niya agad, sabi niya, bibili niya si Kuya Dudong ng t-shirt. Kaya, ayun. Si Nero. Oo, kaya binili rin ni Keng si Kuya Dudong kasi, yun, naisip niya agad si Kuya Dudong na bilan. Tapos, syempre, binilan rin namin si Leo, si Nero, yun, mga ka-Gigi. Kaya, tsaka yung mga kasama niya sa work, binilan rin namin na pasalubong.